Simula nga po sa pagiging underdog ng Minnesota Timberwolves sa kanilang serye laban sa Denver Nuggets, sila naman ngayon ang liyamado sa Game 3 at Game 4 na parehong gaganapin sa kanilang home court. Sa madaling salita, may pagkakataon silang makalamang sa serye at maibaon pa ang Denver sa 3-1 bago bumalik sa lugar ng Denver. At bago pa magsimula ang Game 3, humiling nga agad si Anthony Edwards sa kanilang mga fans na dapat madama ang enerhiya ng kanilang crowd. Pinangako rin naman ito gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang home court. Magtatala nga siya ng malaking puntos kung kinakailangan, pero alam nga niya na isang malakas na team ang Denver at hindi ito magpapatinag, kaya kailangan talaga niya ng tulong ng kanilang crowd sa Game 3 at Game 4 upang ma-rattled agad ang Nuggets, lalo na sina Nikola Jokic at Jamal Murray. Kapag nagawa nila yan, siguradong mas lalaki ang kanilang porsyentong manalo sa Game 3 at Game 4 at mabaon sa 3-1 ang kanilang kalaban. Samantala, pinaringgan ni Coach JJ Redick ang lahat ng mga NBA analysts, lalo sina Charles Barkley at Stephen A. Smith, na nagsabing wala nga daw tsansa, as in 0% nga daw ang tsansa ng Lakers na manalo sa kanilang serye at mawalis ng Houston Rockets. Hindi nga niya nakakalimutan na wala ni isa man ditong nagsabing mananalo sila, kaya mas gigil ang buong team na patunayang mali ang mga pinagsasasabi ng mga ito. Ginugol nga talaga ng Lakers ang lahat-lahat ng kanilang oras last week para magawa ng game plan para talunin ng Rockets, at isa sa mga nahanap dito at nakuha nila ang mismong kahinaan ni Kevin Durant, kung saan hirap nga itong sa double teams. Kita nga yan sa pagkakaroon niya ng 9 turnovers, at lahat nga yan nangyari sa tuwing dino-double team nila ito kapag papasok pa lamang siya sa half court. Wala nga itong nagagawang maayos na play sa tuwing pine-pressure siya ng Lakers kapag hawak ang bola. Kaya kung hindi nga makakagawa ng paraan si Durant para maayos na makapaglaro sa double team, siguradong mahihirapan na naman sila pagdating ng Game 3 kahit man gaganapin ito sa kanilang home court na Houston. Sa kabilang banda, kinumpirma ni Shams Charania ng ESPN malaki ang posibilidad na hindi na bumalik pa si Steve Kerr bilang head coach ng Golden State Warriors sa pagtatapos ng kanyang kontrata. Kaya isang malaking palaisipan, sino ang papalit sa kanyang maiiwang pwesto. Base sa pinakahuling inilabas na balita, may ilang pangalan na rin naman ang nabanggit na maaaring kunin ng front office. Una dyan, si Todd Golden, head coach ng Florida Gators. Pero bukod sa kanya, may ilan rin namang pangalan ang nabanggit. Kasama na dyan ang assistant coach at ngayon coach ng Knicks na si Mike Brown. Pero since malaki ang tsansang hindi umalis ang dalawang coach na ito sa nabanggit ko kaninang team, kinukonsidera ng Warriors ang pagkuha sa posibilidad na si Coach Andre Iguodala bilang bagong head coach na papalit kay Steve Kerr as soon as ngayong off-season.